Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Love channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 9,250 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana makasama ko po kayo pag na-reach po natin ang 10,000 milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo, lalong-lalo na may mga bagyo. May bagyo po dito sa bansang Pilipinas. At siyempre sa ating mga kababayan at sa ating mga subscribers all around the world. All over the world. Okay, so pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila. No? Hindi po ordinaryong programa ang pag-usapan po natin. Ito po ay regarding po sa sports. No? Siyempre, marami pong nagawa sa Maynila, si Yorme Isko Moreno, from infrastructure, social amelioration, from housing, from beautifications, from technology, ang dami po talaga, no? Nandiyan po ang mga resibo, no? Mag-search lang po kayo online, makikita niyo po ang mga ginawa ni Yorme Isko Moreno na hanggang ngayon ay nararamdaman pa po ng mga senior citizens, ng mga kabataan, ng mga out of school youth group, ng environment, ng mga turista, etc. Kaya nga po, walang kaduda-duda na babalik na po si Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila. Ngunit si Yorme Isko Moreno ay hindi lang po para sa mga sa mga programang mga nabanggit ko, kundi siya rin po ay para sa sports, no? Sabi niya pag naupo po siya ay talagang i-improve niya, revitalize yung Manila Sports Program, no? Matatandaan po natin sa history po ng Philippine sports, ang syudad po ng Maynila ay nag-contribute po talaga ng maraming mga atleta, nakapag-produce po ng mga atleta na later on ay naglaro po, no, para po sa ating national team sa mga international tournaments. Marami-rami din po yan. Kung iisa-isahin po natin yan ay hindi po tayo matatapos sa ating programa. Kaya po yan po ang talagang rason bakit po si Yorme Isko Moreno Dumagoso ay talagang naniniwala na ang pag-organize po talaga ng sports program ay makakapag-produce ng mga atleta na para po sa mga national team, no? Siyempre po, bilang syudad, dapat meron po silang representante at itong representante na ito ay handang-handa, no? Para sa mga tournaments katulad ng ASEAN Games, ng Asian Games at ng world competitions at Olympics, syempre, no? Syempre, ang sabi, tingnan niyo gaano siya ka-visionaryo, no? Si Yorme Isko Moreno Dumagoso, sabi niya, i-identify muna ang sports, no? Na may pag-asa na talagang mag-qualify tayo sa Olympics. And then pagkatapos noon, hopefully we can be able to win a medal, no? At least gold medal, no? And then pagkatapos noon, i-identify nila yung atleta, doon sa mga grassroots programs, i-organize nila yan, at yung mga young athletes na ito diyan sa Maynila ay i-train nila, no? Syempre, pipiliin lang nila yung best of the best at saka yung may potential at tutulungan nila ito para ma-develop yung skills nila. Tingin niya doable naman at bibigyan lang to ng budget because meron na silang programa na mag-identify ng talent at possibly ay talagang someday, no, mag-join ito sa national team, at pag nag-join ito sa national team ay ito ay baka manalo sa Olympics later on, no? Pag nanalo naman ito, bibigyan ito ng isang pagkilala, so through yung financial program naman, no? Siyempre, tignan natin ang history nung term ng former Manila Mayor, yung late Ramon Bagaching Sr., nung nasa office ito noong 1972 to 1986, he formed the Manila Sports Development Council or MASDEC, which oversees the sports development of the youth of Manila. Ito ay panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no?
nung ano naman, si Mel Lopez nag-took over ng City's leadership in 1987, pinalitan naman niya ang pangalan from MASDEC to MISCO, Manila Integrated Sports Council. In 1998, during the time of Manila Mayor Lito Atienza naman, it was renamed to its current name, the Manila Sports Council or MASCO. Both the MISCO and MASCO left their marks as they held programs that helped the country's sports program. No? MISCO conducted yung Manila Golden Gloves Award kasi at that time, sikat na sikat ang boxing at si Lopez ay isa sa mga sumusulong o sinusulong niya ang boxing sa Pilipinas, no? Talaga namang while MASCO helped develop some athletes from the city for the 2005 Manila Southeast Asian Games. No? Ito, yung latest performance natin, yung atleta natin sa Paris Olympics, which included double gold medalist, no? And Manila resident Carlos Yulo in gymnastics. Ito si Carlos Yulo, in spite of the controversies, ito ay nag-training mula bata pa lang at maliwanag na maliwanag sa kanya na gusto niya maging gymnast. Talagang oportunidad ito para sa Maynila upang magkaroon ng strong programs. Sabi ni Yorme Isko Moreno, pwede sila mag-capitalize sa mga atleta na ganyan na from Manila dahil may inspires ang mga atleta natin, ang mga kabataan natin sa success ni Carlos Yulo diyan sa Paris Olympics. Confident, no, si Yorme Isko Moreno na makakapag-develop pa sila ng another Carlos Yulo. Sasabihin ko sana Yul Servo para sa future Olympics. Siyempre, yung mga sports disciplines in the country has a solid shot of earning spots for the coming Olympics include archery. Yan. Kasi yung mga individual sports, no, athletics, badminton, boxing, gymnastics, fencing, shooting, swimming, taekwondo, weightlifting, and water polo. 'Di ba? Yung weightlifting, nagkaroon din po tayo ng ano diyan, no? ng gold medal, no? Okay, yung gold medal po natin nung nakaraang Olympics, yung Tokyo Olympics yata tayo, no? Okay. Ayan, so weightlifting. Kung makapansin nyo, individual sports ito. Di ba? Ang kagandahan kay Yorme Isko Moreno, hindi porket ang sikat ay basketball, doon na siya. Nag-iisip po siya at talagang visionaryo ang mama. No? Talaga namang magaling na magaling. At ito, ang kagalingan niya ay magdadala, no, sa kaginhawaan dyan sa lungsod ng Maynila. At syempre, kaginhawaan din sa mga sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas dahil nga po mai-inspire sila sa leadership ni Yorme Isko Moreno in comparison kay Mayora Harry Lacuna. Kaya nga naman, malapit-lapit na, Oktubre na tayo ngayon, malapit na guys na magkaroon ng pagbabago at maibalik ang dating Maynila sa pangunguna ni Yorme Isko Moreno. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.